Ayan po guys, magandang madaling araw po sa ating lahat. Ayan, time check tayo 5:46 AM. Ayan, maaga po tayong nag-vlog ngayon kasi galing po ako ng Krame kahapon. At magbibigay po tayo ng update kasi medyo magulo na po yung sitwasyon in relation dun sa bagong version ng RA 10591 na hindi po naaprobahan ng ating mahal na Pangulo na si BBM. So ano na po yung kasalukuyang update po ngayon in relation po sa PTC4, sa PTT at sa ating 556 rifle. Kasi dati nag-vlog ako at ito na rin po yung closing ng aking mga previous na blinag bago po aprobahan yung RA 10591 na may na-vlog po tayo guys in relation po sa PTC4 na sinabi natin magiging from 2 years magiging 5 years na siya. Tapos yung PTT, yung ammunition at yung PTC4 pala na in terms of dun sa ammunition natin ay magiging if I'm not mistaken nasa 5,000 rounds yung nakalagay doon na pwede natin i-carry. Sana kung naaprubahan doon yung ating bagong version na batas na RA 10591. Kaso nga lang po, sad to say, dahil lahat po ng gun community ay nalungkot po talaga. Isa na rin po ako doon, nalungkot. Kasi sabi ko nung sana yung RA 10591 na yun ay isang mga pagpaalwan ng buhay ng shooter at yung mga gun enthusiasts, yung ating mga gun community dyan. So ito na po yung update. Nagpunta ako dun sa Krame, nag-interview ako, tinanong ko, pumunta ako ng PTC4 Secretariat at klinaro ko po kung ano na po yung kasalukuyan na lumalakad ngayon para hindi tayo maguluhan. Kasi ako naguluhan din. Ano na ba ngayon yung PTC4? Paano na yung PTC4 ngayon? Ayan, so siguro ito guys, yung aking vlog, i-split ko into part 1, part 2, and part 3. Mayroon tayong tatlong discussion. Yung part 1 natin, yun yung i-discuss natin, yung update ng PTC4 natin. At yung part 2, yung update naman yung ating PTT. At yung ating part 3 in relation naman sa ating 556, kung pwede na ba natin siyang kuhanan ng PTT or PTC4 at ano na bang update ngayon. Ayan guys, so i-split natin into 3 para hindi po magulo. So unahin po na natin yung part 1 natin, yung ating PTC4. Okay guys, PTC4, ano ba ngayong update ngayon? Nagpunta ako sa Krame November 19 kahapon 2025 at ngayon po ay November 20, 2025. So marami pong nagtatanong dun sa aking vlog na sabi nila, sir, totoo na ba ito? 5 years na po ba ang PTC4? So dun sa vlog natin na yon, maliwanag naman na sinabi ko, nag-vlog ako noon just for the sake of information na may pinapa-aprobahan po na ganon. Yun nga po yung bagong version natin ng RA 10591 at sinabi ko hindi pa po approve. Malinaw naman po dun sa vlog natin guys na hindi pa po approve, kako antayin po natin. Ayan, so ngayon po ito na po ang balita at yun po ay hindi po na-approve yung yung bagong version ng RA 10591. So ibig sabihin yung PTC4 natin na supposedly 5 years sana ay hindi po na-approve. Ngayon po ay 2 years. Ayan, tinanong ko po dun sa PTC4 Secretariat kahapon. So ang PTC4 2 years at wala pong option na magiging 1 year. Hindi katulad sana dun sa bagong RA 10591 na pag may option, pwede kang kumuha ng 5 years. At the same time, pwede kang kumuha ng 2 years kung hindi po sapat yung budget mo kasi mahal po yan. Kung nag-choose ka ng 5 years, siyempre may additional payment po yan. So dito po sa kasalukuyan, 2 years lang po fix at hindi po wala pong option na kumuha ng 1 year. So 2 years po yung babayaran mo. Ayan, so maliwanag po yun. Maliwanag naman po siguro sa atin lahat yun. So then another, pag kumuha ka ng PTC4, kailangan mo pa rin po ng threat assessment. Ayan, isa rin po nagpapahirap yan sa mga shooter. Sa PTC4, kailangan mo pong kumuha ng threat assessment pa rin. Siguro magsiseparate po ako ng vlog guys kasi marami rin po nagtatanong ito sa aking vlog in relation dun sa threat assessment na vlog ko na hindi ko daw po kinategory na diniscuss isa-isa. Ayan, so siguro mag-aalat ako ng isang vlog, i-discuss po natin lahat yan isa-isa, yung threat assessment na yan, para sa ganun ay maliwanagan po kasi marami pong talagang kategory noon, senior, citizen, mga politician, mga law, mga ganyan. Ayan, i-discuss po natin yan isa-isa guys. So iuhulma ko lang po yung vlog in relation doon. Ayan, so 2 years ang PTC4, kailangan po ng threat assessment. At ito yung pinakamalupit sa mga shooter.
yung ammunition. Ang tanong, ilan na ba ang ammunition pag kumuha ka ng PTC4 at ikaw ay sport shooter? Ayan, sad to say po ulit guys, na kahit sport shooter ka daw, 50 rounds of ammunition pa rin po ang allowed sa yung i-carry pagka may PTC4 ka, regardless kung ikaw sport shooter or non-sport shooter. Ayan, medyo talagang medyo nakakasad. So ibig sabihin, pag tayo ay naglalaro, kailangan pa rin po natin ng PTT. At ayan po yung i-discuss natin sa ating part 2, kasi mayroon na naman pong nakakalito dyan sa PTT na yan. Yan, antayin nyo po yung ating part 2 at susunod po dito yung ating part 2. Hindi ko po hinalo dito para hindi lang po masyadong mahaba at hindi masyadong magulo yung discussion. Ayan, so yan lang po yung aking update sa ating PTC4. At tanong, saan daw pwedeng kumuha ng PTC4? Sa ngayon po, ang PTC4 ay doon lang po sa PTC4 Krame Secretariat ang pwede tayo mag-acquire ng ating PTC4. So yung mga threat assessment naman, na-discuss ko na yan previously, kung saan tayo makakuha ng threat assessment. Pero sabi ko nga, antayin nyo po yung aking next vlog na iulma sa threat assessment para in details ma-discuss po natin. And guys, so proceed po tayo sa ating part 2. Maraming salamat.